Ika-siyam na kabanata. Ang Oni ng Orient's Legion ang isa rin sa mga naatasang tumungo sa maliwanag na bahagi ng mundo. Ipinadala siya at si Marcus upang samantalahin ang sandaling paghina ng depensa at opensa rito dahil sa ang karamihan ng mga malalakas na heroes ay nasa dead zone na sa kasalukuyan. Ang nag-iisang babaeng Oni na si Ikan, siya ang pinakamabilis sa 8 malakas na alagad ng Demon Lord. Ang kanyang ability ay ang mabilis na pagpapalipat-lipat ng pwesto sa napakabilis na oras. Sinasabing mas mabilis pa siya sa liwanag kung magpapalipat-lipat ng tinatayuan. Isa pa, dahil dito, kaya nagagawa niyang napakabilis ng pagpaslang sa sinumang naisin niya. Hindi pa man nakakaporma ang kalaban ay wala na kaagad ang puso nito dahil sa kanya. Kilala rin si Ikan sa pangaakit nito sa mga kalalakihang kanyang nakakalaban. Matapos niyang makita kung sino ang nakapigil sa ginawa niyang bola ng enerhiya, ay agad niya itong tinungo. Pagtapak ng mga paa niya sa ibaba, ay lumitaw kaagad siya sa harapan ng isang binata, si Speed. "Hay," nakangiting winika ni Ikan. Kung pagmamasdan ng itsura nito ay masasabing nasa edad 20 hanggang 25 pa lang ito. Pero sa tunay na buhay, siya ay nasa 50 na at napanatili lang niya ang kanyang kagandahan at magandang hubog ng katawan sa tulong ng itim na kapangyarihang mayroon siya. Si Speed ay naalarma dahil ang bilis noon. Nasa harapan na niya kaagad ang demon ni hindi man lang niya ito napaghandaan. Napapitlag si Speed nang yakapin siya nito at ipadama sa katawan niya ang malambot nitong dibdib. Ganoon na rin ang mahalimuyak nitong bango na tulad ng isang kaibig-ibig na babae. Kilala rin si Ikan sa paggamit ng mga halimuyak na nakakapangloko ng mga kalaban, lalo na ang mga kalalakihan. Ang gamit nga niyang pabango ay may halong gayuma na ang sino mang makakaamoy nito ay mahuhulog kaagad sa kanya. Nagpintig ang katawan ni Speed nang maramdaman ang kalambutan ng katawan ng demon na nasa kanyang harapan. Niyayakap siya nito at wala siyang magawa dahil tila nagugustuhan niya ito. "Sumama ka sa akin at ibibigay ko ang gusto mo," sambit pa ni Ikan sa may tainga ni Speed. Kinilabutan naman ang binata nang madama ang init ng hininga nito. Tinayuan siya ng balahibo at napapitlag ng may basang bagay ang humagod sa kanyang tabing leeg. Dinilaan siya ng demon. "Masama ito, si Ikan pala ang narito," sambit ni Panther nang makitang yakap ng demon si Speed. Seryoso rin niyang pinagmasdan ng demon na naging dahilan para mapako yung mga kamao niya. Batid niya ang kakayahan nito at sa oras na mahulog ang binata sa demon, ay katapusan na rin ng kanilang pinaghirapang pagsasanay. Agad siyang nabalot ng itim na aura at mabilis na naging isang itim na pusa. Tumakbo siya patungo sa dalawa at sa pagdikit niya rito ay nagulat siya nang may tila harang ang makikita sa paligid ng mga ito. Napangisi kaagad si Ikan at agad na napatingin sa isang panauhin. Nakikilala niya ito at alam niyang wala ito sa kanilang panig. "Kumusta ka na, Panther?" wika ni Ikan habang nagliliwanag ang pulang mga mata sa pusang nasa gilid nila. Naaalala niya pa kung sino ito at kung ano ang parte nito sa kanyang nakaraan. Si Panther ay ang demon na kinasusuklaman niya. Naalala pa niya ang nakaraan kung paano siya nito iniwanan. "Aalis ako, Ikan, para sa isang seryosong misyon." Umiiyak pa siya noon habang pinipigilan ito. Pero mas pinili ni Panther ang kagustuhang lumayo para sa kung anong misyon na hindi niya alam. "Itigil mo yan, Ikan. Bata pa si Speed." Seryosong winika ng pusang itim, subalit tinawanan lang siya ni Ikan.
Isa pa rin siyang lalaki. Isa pa, hindi tumatanda ang itsura ko. Nakangising winika ni Ikan at si Panther ay nabalot bigla ng napakalakas na itim na aura. Dito nga ay buong lakas niyang tinalon si Ikan. Solido ang kumakawalang itim na liwanag dito at nakalampas ang pusa sa harang na nasa pagitan nila. Ang walang kwenta mong abilidad ang maging pusang itim. Natawa na lang si Ikan sa mabilis na paglapit sa kanya ng demon na inibig niya noon. Naging mabilis ang kanyang mga kamay at agad niya itong sinuntok gamit ang kanyang isang kamao. Hindi naman makakitaan ng anumang espesyal ang pagiging pusa ni Panther. Tinamaan siya ng suntok na iyon at agad na bumulagta sa ibaba. Muli nga siyang tinawanan ng Oni at sinalitaan ng mga hindi magaganda. Napakawalang kwenta talaga ng abilidad mo, Panther. Ni wala man lang matinong nagagawa ang pagiging pusa mo. Nakangising winika ni Ikan na yakap-yakap pa rin ang binatang si Speed. Ang pusang si Panther ay muling tumayo kahit na dumudugo na ang bahaging tinamaan ng kalaban. Dati pa man ay alam na niyang hindi maaasahan ng kanyang abilidad. Isa pa, kapag nakikipaglaban siya ay tanging pisikal lang ang nagiging sandata niya rito. Pero, ano nga ba ang abilidad na nagagawa niya bilang pusa? Nangangalmo siya. Gumagala pero ang pinakang silbi niya ay ang maging espiya. Hindi siya nararamdaman ng mga kalaban at lalong malaya lang siyang nakakagala sa lugar na gusto niyang pagmatyagan. May taglay ring lakas sa pakikipaglaban si Panther na bihira niyang ipakita sa iba. Isa pa, dati siyang general ng Demon Lord noong nasa poder pa siya nito. Nairita naman si Ikan sa titig ng pusang si Panther sa kanya. Tila nangungusap iyon. Sa inis nga niya ay nabalot ng napakaitim na aura ang kanyang kanang bintit paa. Kumawala ang napakalakas na hangin at mabilis na binitawan ng Oni ang binatang si Speed. Agad din itong sinundan ng isang napakalakas at mabilis na pagsipa sa nananatiling pusa pa rin na si Panther. Dapat ka nang mamatay dahil isa kang taksil sa lahi natin. Sumuka ng dugo ang pusang itim. Sa pagbagsak nito sa malayo ay makikitang hindi na pumipintig ang puso nito. Ni hindi na rin bumalik sa dating anyo ang pusang iyon. Nakita rin ito ng mga kasamahan ni Panther na kasalukuyang nasa itaas ng isang gusali at tahimik lang silang nanonood. Gaya nga ng sinabi ng kanilang pinuno na si Panther, huwag na huwag kayong lalapit kay Ikan kung gusto pa ninyong mabuhay. Kahit na gusto nilang puntahan ng kanilang pinuno, hindi naman nila magawa. Nararamdaman nga rin nila ang presensya ng babaeng demon at sadya namang hindi nila kayang basta lapitan ang isang Oni na tulad nito. Ngayon, ikaw naman. Gusto pa sana kitang paglaruan pero dahil kasama mo pala si Panther, nakangising pinagmasdan ni Ikan si Speed na kasalukuyang nakatitig sa kanya. Oras na para tapusin ko ang larong ito. Kasunod ng sinabi niyang ito ay ang mabilis na pagdiretso ng kanang kamay nito sa dibdib ni Speed, sa tapat kung nasaan ang puso nito. Kumawala bigla ang napakalakas na hangin at laking gulat ni Ikan nang mabilis na naglaho ang binata sa kanyang harapan. Kung ganoon, dati mo palang kasintahan si Panther, winika ni Speed mula sa likuran nito. Kasalukuyan na rin kumakawala ang aura nitong itim. Dahil kasi sa pagyakap sa kanya ni Ikan, ay aksidente niyang nakita ang malayong nakaraan nito. Ang mga sandaling kapiling nito ang pinakamamahal nitong demon, ang general na si Panther. Nabigla naman si Ikan sa sinabi ng binata. Hindi niya alam kung paano iyon nangyari, pero hindi niya ikinatuwa iyon. Mabilis na nagdilim ang kanyang paningin at bigla siyang naglaho. Kumawala ang isang napakalakas na pwersa at kumawala rin ang isang napakalakas na hangin ng isang suntok mula sa kung saan ang tumama sa katawan ni Speed. Sa lakas noon, bumulusok kaagad palayo ang binata. Bumangga ang katawan nito sa isang gusali na kaagading nawasak at bumuho dahil dito. Ang lakas noon,
Sambit ni Speed sa sarili. Katulad din ito ng sakit na dulot ng mga suntok na ibinigay sa kanya ni Panther nang siya ay nagsasanay kasama ito. Naalarma muli si Speed. Nakita niyang muli siyang aatakihin ng demon ngunit napakabilis ng pangyayari. Nasa harapan na kaagad niya ito at sinalo na kaagad ng mukha niya ang isang suntok mula rito na sobrang nababalot ng itim na aura. Napangiwi na lang siya habang tinitiis ang labis na sakit noon. May galit ang suntok na iyon at punong-puno ng puot. Nawasak lalo ang gusaling iyon at bumagsak siya sa ilalim ng mga gumuhong parte noon. Pero hindi pa roon natapos ang atake ni Ikan. Lumipad ito pa itaas at pinatamaan ng isang napakalakas na bola ng itim na enerhiya ang lugar na iyon. Kumawala ang napakalakas na pagsabog dahil doon. Naabo ang lahat ng tinamaan noon at ang mga gusali sa paligid ay nabasag ang mga salamin na nasa bintana nito. Hindi ka na mabubuhay sa ataking iyon. Bulalas ni Ika na napatingin sa direksyon ng pinagtalsikan ng pusang si Panther. Nang makita niya ito ay agad siyang lumitaw sa harapan nito. Isang malakas na tawa ang narinig sa buong paligid. Pinagtawanan ni Ika ng itim na pusang wala ng buhay sa harapan niya. Ano, hindi mo bubuhayin ang sarili mo? Ilan na lang ba ang natitira sa siya mong buhay? Wika ng demon na sinipa si Papa ang pusa. Umihip na nga lang ang malakas na hangin at hindi pa rin gumagalaw ang pusa. Ang kanyang pagtawa ay dahan-dahan ding humina hanggang sa nawala. Bumangon ka, Panther. Hindi ito ang kamatayang nais ko para sa iyo. Unti-unting napakuyom ng kamao ang demon hanggang sa hindi nito namalayang may mga luha nang lumalabas sa gilid ng mga mata nito. Alam niyang nasa Lost City si Panther. Ito nga ang dahilan kaya dito siya nagpunta. Kasama na sa misyon niyang wasakin ng buong syudad, kasama rin dito ang kagustuhang muling makita ang demon na minahal niya 2 dekada na halos ang nakakaraan. Nilabanan ni Ika na umiyak. Isa na siyang Oni, subalit na natili sa kanyang puso ang sakit na mas pinili ni Panther na lumayo para sa ikakabuti ng anak ni Prinsesa Riona. Umasa nga siyang babalikan siya nito hanggang sa tuluyan na ngang lumipas ang mga taon at hindi na talaga niya ito nakita. Walang Panther na nagbalik at siya ang pumalit sa nabakanteng posisyon nito. Niyakap niya ang kasamaan at pinaglingkuran ng Demon Lord. Kahit labag sa kanyang kalooban, malimutan lang ang lalaking basta na lang siya iniwanan. Ngunit maliit lang ang maliwanag na bahagi ng mundo. Isang araw, habang siya ay nagmamasid sa syudad ng Helks, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakasalubong. Nanatiling bata ang itsura ni Ikan at dahil na rin sa talukbong at maskarang suot niya noon, batid niyang hindi siya napansin ng dati niyang kasintahan noon. Kahit tumanda na ang itsura nito, nakilala pa rin niya ito. Mula noon ay palihim na niya itong minatiyagan at kahit hindi niya aminin, naging masaya kahit papaano si Ikan nang makitang buhay pa rin si Panther hanggang sa kasalukuyan. Hindi ka iniwanan ni Panther upang saktan ka. Mula sa likod ng demon ay naroon si Speed na sira-sira na ang kasuotan. Nagliliyab ang itim at violet nitong aura at kalmadong nilapitan ang lumuluhang demon na nakatayo sa tapat ng isang pusang itim. Ginawa niya iyon para sa propesiya, para sa ikakabuti ng lahat at para sa kaligtasan mo. Napakuyom ng kamao si Ikan at mabilis na binigyan ng suntok si Speed. Pero sa kabila ng bilis at pulido noon, nagawa na itong iwasan ng binata na ikinagulat ng demon. Patawad, Panther. Sambit ni Speed at dito ay kumawala ang napakalakas na itim niyang aura. Walang ano-ano'y, mabilis niyang binigyan ng isang napakalakas na suntok ang mukha ng babaeng demon na kanyang kaharap. Kailangan ko siyang saktan upang matauhan. Taliwas ito sa sinabi ni Panther
gamit ang telepathy. Huwag raw niyang sasaktan si Ikan dahil sa kabila ng mahabang taon na sila ay nagkalayo, ay ito pa rin ang babaeng nilalaman ng kanyang puso. Bumangga ang katawan ng Oni sa isang malaking busali. Sa lakas noon ay agad niyang nawasak ang establishmentong iyon. Paanong mas mabilis ka sa akin? Bulalas ni Ikan na kasalukuyang bumabangon mula sa pagkakahiga sa mga tipak ng bato. Nasa harapan na nga kaagad ni Ikan si Speed na ikinabigla muli niya. Malayo lang ito kanina pero nandito na kaagad ito. Mabilis ka pero ako si Speed, ang pinakamabilis na hero pagdating sa hinaharap. Kumawala muli ang hangin habang sumisilay ang ngiti sa labi ng binata. Kalmado niyang pinagmasdan ang mga mata nito at nakita niya ang lungkot na nagtatago rito. Ika-100 kabanata. Hindi porket isang demon ay masama na kaagad. Ito ay ang nakatatak sa isip ni Speed nang muli siyang magising mula sa inakala niyang kamatayan. Naramdaman niya ang lungkot mula sa pulang mga mata ng malakas na demon na nasa kanyang harapan. Isa itong kalungkutan na idinulot dahil sa pagkawala ng buhay ng itim na pusa na si Panther. Ang nakita ni Speed sa alaala nito na iniibig nito. Kagaya ni Beast, mayroon din siyang abilidad na ganito. Ang makakita ng isang alaala mula sa individual na kanilang mahahawakan o madidikitan. Bakit hindi mo na lang kami tulungan para matalo ang Demon Lord? Seryosong itinanong ni Speed kay Ikan na mabilis ding nakatayo mula sa pagbagsak. Nahihibang ka na ba? Hindi mo nalalaman ang taglay na kapangyarihan na mayroon ang Panginoon namin. Wika ni Ikan na matalim na pinagmasdan ng binata. Nakita niyang iisa ang sungay nito pero sa kabilang banda ay naisip din niya na kung ito ay hindi puro ang pagiging demon, saan ito nakukuha ang lakas na mayroon ito ngayon? Tanong ni Ikan sa sarili. Pasimple rin niyang tiningnan ng wala ng buhay na pusa at napakuyom nga ang kanyang kamao. Kailangan ko munang i-dispatch siya ang isang ito. Sambit ni Ikan at wala na siyang naisip gawin kundi ang mabilisang paslangin ang binatang nasa kanyang harapan. Full demon form. Bulalas ng demon at kasabay nito ay ang pagdilim ng kalangitan at pagbagsak ng napakaraming kidlat sa iba't ibang bahagi ng syudad na agad na lumikha ng mga pagsabog at sunog. Ang sungay nito ay sumuloy pa ng ilang pulgada at ang pangil nito ay ganoon din. Kasabay rin ito ay ang mas pagpula ng mga mata nito. Kumawala rin mula rito ang itim na aura at binalot nito ang buong sentro ng Lost City na nagpayanig sa buong paligid. Sinabayan din ito ng napakalakas na mga hangin na nagpalipad sa kung ano-anong naroon ng sandaling iyon. Kasunod din ito ay ang pagbalot ng itim na baluti sa katawan ni Ikan. Kumakawala rin ang hangin sa kinatatayuan nito. Makikita rin ang matalas na talim na nakabalot sa armor sa magkabila nitong bisig. Naramdaman ko ang presensya mo kanina. Posibleng ikaw ang nasa propesiya. Naalala niya ang dahilan ng pag-iwan ni Panther sa kanya noon dahil ito sa anak ng prinsesa nila. Sa pagkakataong ito ay malakas ang kutob niyang ito ay ang batang iyon. Mas napakuyom siya ng kamao at sa isang kisap ng mata ay kumawala ang napakalakas na hangin. Ang paligid ay nayanig at kasabay nito ay ang pagkalat ng napakalakas na hangin na agad na humati sa mga bagay na narito. Nakangising tinagpas ni Ikan ang leeg ng binata. Nalaglag ang ulo ni Speed at sa pagpatak nito sa ibaba ay ang malakas niyang pagtawa. Isa palang napakahinang demon ito. Bulalas pa niya ngunit isang mahinang puwersa ang biglang kumawala mula sa kanyang harapan at nang pagmasdan niya ito ay naroon muli ang binata. Buhay ito at nanatiling nakatingin sa kanyang mga mata. Maging totoo ka sa sarili mo, sigaw ni Speed
at isang mabilis na suntok ang ibinigay niya rito. Wala nang oras para makadepensa o makatakas si Ikan mula roon. Napakabilis din ng kanyang kalaban at hindi niya ito minamaliit. Ginamit niya ang kanyang abilidad at lumitaw sa likuran ni Speed. Ibinaon niya rito ang kanyang siko na mayroong talim na baluti. Ramdam niyang bumaon iyon pero muling kumawala ang hangin at nagulat na lang siya nang makita si Speed na kasalukuyan nang nasa kanyang itaas. Paanong buhay ka pa? Patay ka na dapat. Bulalas ni Ikan na hindi maintindihan ang nangyayari. Alam niyang tinatamaan niya ang binata pero bakit iba ang nagiging kasunod nito? Ngumisi si Speed at nakita ni Ikan ang pagbulusok ng sipa nito sa kanyang ulo. Mabilis ito pero kaya naman niya itong iwasan. Dito nga ay isang malakas na pwersa ang tumagos sa likod ng Oni nang tumama ang malakas na suntok na ibinigay ni Speed sa sikmura nito. Umalpas ang malakas na hangin at ang kinatatayuan nila ay nagkabitak dahil sa pwersang iyon. Ramdam ni Ikan ng sakit at hindi niya alam kung bakit isang suntok sa sikmura ang tumama sa kanya. Gayong nakita niyang sisipahain siya ni Speed mula sa itaas. Kung napapaisip ka kung paano ito nangyari, ito ay dahil sa abilidad ko. Binika ni Speed at matapos iyon ay tumalsik palayo ang katawan ni Ikan. Lumapag si Speed sa lupa at bahagyang nanginig ang tuhod. Ramdam na ramdam pa rin niya ang bigat sa paligid dahil sa itim na aura na bumabalot sa lugar na nagmumula kay Ikan. Isa pa, maraming puwersa at lakas ang kanyang ginamit para rito. Hindi pa kasi niya kayang gamitin ang full demon form at lalong wala siyang katawan na katulad ng kay Speed para magkaroon ng malakas na stamina pagdating sa mga ganitong laban. Muling gumana ang kanyang abilidad at nakita niya ang gagawin ni Ikan. Lumitaw ito sa kanyang tagiliran at galit na galit ang itsura nito. Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Ikan pero ang tinamaan nito ay ang lupa. Sa lakas noon ay kumawala ang napakalakas na hangin. Bumaon ang pwersa mula roon at ang malalaking tipak ng lupa ay umangat ng umangat. Nakaiwas si Speed sa pamamagitan ng teleportation. Nasa malayo na siya at dito ay pinakawalan niya ang mas malakas na aura na kaya niyang ilabas. Buong lakas niyang inihampas ang kanyang kamay sa direksyon kung nasaan si Ikan. Kasunod nito ay ang malakas na pagbulusok ng matalas na hangin kanyang pinakawalan. Napangisi naman si Ikan dahil sa kabila ng lakas ng binatang kanyang kalaban ay kampante pa rin siyang nakakalamang siya rito. Hindi na rin niya kailangang gamitin ang kanyang dark field dahil nakikita niya na ang kanyang kalaban ay walang kakayahang gumamit ng full demon form. Iniwasan niya ang ataking hanging iyon at lumitaw si Ikan sa likuran ni Speed ng biglaan. Bumulwak nga ang masaganang dugo mula sa tagiliran ng binata dahil sa pagsugat niya rito. Napangiwi naman si Speed matapos iyon pero binago niya ang mangyayari. Isang sorpresang suntok ang ibinigay niya kay Ikan. Nasugatan pa rin siya pero iniba niya ito para matamaan muli ang kalaban. Sa pagkakataong ito ay balot na ang kanyang kamao ng itim at violet na aura. Tumama ito sa sikmura ni Ikan at nababuga ang bibig nito ng dugo. Kumawala rin ang puwersa ng suntok na iyon sa likod nito. Kasabay rin nito ay ang pagyanig ng paligid at ang pagkawala ng malakas na hangin paitaas. Nakaramdam si Speed ng panghihina sa kanyang katawan pero tiniis niya ito at buong lakas na pinatalsik ang katawan ng kalaban. Hindi ito ang gusto mo. Bulalas ni Speed na makikitang pawisan na dahil sa pakikipaglaban. Mabilis niyang sinundan si Ikan at isang malakas na sipa pa ibaba ang ibinigay niya rito habang nasa ere. Gumising ka. Itigil mo na ang iyong pagtitiis sa pagpanig sa Demon Lord. Malakas na wika ni Speed at bumagsak nang nakahiga si Ikan. Bumaon ang katawan nito at agad na nayanig ang paligid dahil doon. Tumalbog rin ang katawan ni Ikan sa pinagbaunan nito at nang marinig niya ang sinabi ng binata ay isang mabilis sa suntok ang bigla ang pinatama niya rito nang hindi inaasahan. Halos mayupi na nga ang pisngi ni Speed dahil doon.
Hindi niya nagawang iwasan iyon dahil unti-unti na niyang nararamdaman ang hingal mula sa kanyang dibdib. Ang sakit ng tamang iyon at naramdaman niya ang pagkapunit ng balat niya rito. Hindi na rin niya napigilan ng kanyang pagtalsik at agad siyang tumilapon. Sino ka para utusan ako sa gusto ko? Ang Demon Lord lang ang itinuturing kong pinuno. Bulalas ni Ikan na muling nagpakawala ng napakalakas na itim na aura. Naglaho siya at isang napakalakas na suntok na nababalot ng itim na liwanag ang mabilis niyang ibinigay sa binatang si Speed. Nagpintig ang katawan ng binata dahil doon. Pinilit niyang labanan ng sakit noon at tiniis niya ito ng labis. Isang malakas na pagbagsakan nangyari sa kanya. Bumaon ang kanyang katawan at nawasak ang parting iyon dahil sa impact na dala niya. Kagaya ng sinabi ni Panther, ang katawan ko ay hindi para sa pangmatagalang laban pero muling tumayo si Speed kahit na naliligo na ito sa masaganang dugo. Kumawala muli ang kanyang itim na aurang nahahaluan din ng violet. Pinilit nga niyang pagmasdan si Ikan at kumawala ang isang malakas na bugso ng hangin ng sandaling iyon. Kahit ilang beses siyang bumagsak, kahit ilang beses siyang mabugbog, nasa puso't isip pa rin niya ang pagiging bayani. Mula nang makita ni Speed ang pagluha ng demon ng kanyang kalaban at nang maramdaman niya ang lungkot sa pulang mga mata nito, isang bagay ang pumasok kaagad sa isip niya ng oras na iyon. Kahit isa kang demon, sa kabila ng sakit ng katawan at panghihinang nararamdaman ni Speed, sumilay pa rin ang ngiti sa labi niya habang nakatingin sa nasa itaas na demon. Ililigtas pa rin kita mula sa Demon Lord. Kasunod nga nito ay ang pagkawala ng napakalakas na hangin habang ang kanyang magkahalong kulay ng aura ay muling sumiklab at lumawak ng hindi inaasahan. Ika-100 at isang kabanata. Nabigla si Meat nang nakaramdam siya ng sakit mula sa suntok na binitawan ni Beast sa kanyang sikmura. Sa kabila ng napakatigas niyang balat ay hindi niya maisip na posible palang mangyari ito. Umatras si Beast matapos iyon at pinagmasdan niya ang paghawak ni Meat sa kanyang sikmura habang may dugong lumalabas mula sa labi nito. Pinagmasdan pa ng Oni ang kamao ng binata at napansin niya ang pagsanib doon ng aura na kumakawala mula sa kanyang katawan. Ang abilidad niya, hindi makakabuti sa akin kung patuloy niyang gagamitin ang sarili kong aura. Wika ni Meat sa sarili na dumura ng dugo patungo sa ibaba. Pagkatapos ay pinahid niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang bisig. Dito'y gigil niyang pinagmasdan ng kalbong binata na hindi man lang niya makitaan ng takot o pangamba sa kanya. Ngayon lang nakaharap si Meat ng isang individual na walang takot kahit malinaw na mas malakas siya. Ito'y bukod sa kanilang Panginoon at sa ilang mga Oni na mas malakas sa kanya. Hindi. Alam din naman niyang malakas ang binata at pinipigilan lang nito na gamitin ang tunay na lakas na mayroon ito. Gusto kasi ni Beast na matalo si Meat gamit ang antas ng kapangyarihang ginagamit niya ngayon. 50%. Ito ang level ng enerhiya at kapangyarihang ginagamit ni Beast. Itinuro sa kanya ni Lucifer kung paano limitahan ang kanyang enerhiya. Malaking tulong din ito upang hindi kaagad maubos ang aura niya at malaking bagay ito para sa kanya dahil dito ay masusukat kung gaano kalakas ang kanyang lalabanan. Isa pa, dumaan siya sa pagsasanay noon pa man, kaya ang pakikipaglaban sa mas malakas sa kanya ay mas lalo niyang ikakagalak. Kung ayaw mong ilabas ang buong mong lakas, ako na lang ang magpapakita sa iyo ng buong kapangyarihan na mayroon ako. Bulalas ni Meat at kumawala ang napakalakas na hangin sa buong lugar. Ang enerhiya ng Oni ay mas naramdaman sa buong lugar at nayanig ang paligid
nang mabalot ito ng napakaraming itim na enerhiya. Nasaksihan ni Beast ang dahan-dahang paglaki ng kanyang kalaban. Unti-unting humaba ang katawan ni Meat hanggang sa tuluyan ng nagbago ang anyo nito. Full demon form, sambit ni Meat at napatingala si Beast habang pinapanood sa itaas ang paglipad niya. Isa na siyang dambuhalang itim na dragon. Napakalaki nito at halos sakupin na nito ang kalangitan sa lugar na iyon. Ngayon, kung hindi mo gagamitin ang buong mong lakas, papatayin kita. Bulalas ni Meat na ang boses ay dumagundong sa buong lugar at ang hininga nito ay nakalikha ng malakas na hangin pa ibaba. Naalerto si Beast dahil ramdam na ramdam niya ang napakalakas na pwersa at aura mula sa bagong itsura ng kanyang kalaban. Para na siyang isang ipis kung sukat ang pagbabasehan. Pero sa kabila nito ay isang pagnisit, pagpuyom lang ng kamao ang naging reaksyon ng binata rito. Mas naramdaman pa nga ni Beast ang aura ni Meat at para siyang pinipiga nito. Wala na siyang nagawa kundi ang patibayin ng depensang ibinibigay ng kanyang sariling aura. Mas mabigat ang pakiramdam niya ngayon at mapapabagal siya nito. Ano, titiisin mo na lang ba? Hindi ka ba magpapakawala ng mas malakas na kapangyarihan? Kumawala ang malakas na hangin mula sa itaas at gumalaw ang itim na dragon. Minamaliit mo ba ako? Ako ang ikaapat na pinakamalakas sa 8 oni. Dito ay ibinuka ng dragon ang kanyang malaking bibig. Dito ay napamulagat si Beast nang binugahan siya nito ng napakarami at napakalawak na apoy. Malakas ito, sambit ni Beast at hindi na niya ito kayang iwasan. Wala na siyang ibang magagawa kundi ang sabayan ito. Ilabas mo ang buong mong lakas. Sigaw sa isip ni Meat na mas ipinagpatuloy ang pagbuga ng napakalaki niyang Dragon's Breath of Fire. Hindi siya makukontento sa pagganika nito lang, lalo't ginamit na niya ang pinakamalakas niyang forma. Kumalat ang apoy niya sa buong lugar at sumabog ito sa pagtama sa ibaba. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap at kung ang ataking iyon ay tatama sa isang syudad ay mabubura ito sa isang iglap. Lumipas ang ilang sandali hanggang sa unti-unting pinayid ng hangin ang makapal na usok mula roon at nakita ni Meat ang isang itim na anino na nasa tapat niya. Nasisiraan ka na ng ulo, Beast, sabi ng binata sa kanyang sarili. Ang kanyang 50% lakas ay hindi kinaya ang ataking iyon. Tinupok siya ng apoy at makikitang nalapnos ang balat niya dahil dito. Wala na rin siyang kahit na anong saplot sa katawan dahil nasunog na ito. Usok na ang lumabas sa bibig ng binata at dahan-dahan itong bumulusok pa ibaba. Isa namang malakas na pagtawa ang ginawa ni Meat dahil doon. Sa kakapigil daw ng binata na ipakita ang lakas nito ay malapit na niya itong mapatay. Ito ang ugaling papatay sa binata at naisipan na niyang gawin ito dahil kung hindi niya makikita ang buong lakas nito, mas mabuting tapusin na niya ito. Paalam, kung ikaw ang nasa propesiya, ikinagagala kong paslangin ka. Wika ni Meat sa sarili. Kapag nangyari nga ito, ay bibigyan siya ng Demon Lord ng kapangyarihan at posibleng mapalitan niya ang 3 oni na kabilang sa triangulo. Kumawala ang napakalakas na pwersa at dito na nga muling bumuga ng napakalaking apoy na katulad ng naunang atake si Meat. Bumulwak mula sa bunganga niya ang napakalaking volume ng apoy at binagsakan nito ang nahuhulog na katawan ni Beast. Isang napakalakas na pagsabog muli ang naganap sa paligid at makalipas ang 1 minuto ay hindi na naramdaman ni Meat ang presensya ng binata. Dito na nga siya napatawa dahil ganoon lang niya pinatay ito. Akala ko mapapasaya mo ako pero hindi pala. Kailangan ko nang bumalik sa dead zone para ibuhos ang gigil ko. Uubusin ko ang Legion ni Marcus at isasama ko ang mga walang kwentang heroes ng maliwanag na bahagi ng mundo. Masayang masaya si Meat, ngunit nang mapatingin siya sa itaas ay napatigil siya sa kanyang nakita. Nasa itaas niya si Beast at wala na ang sungay at ang isang mata nitong kulay pula.
Simple na lamang ang itsura nito at nagdidilim ang paningin na lumulutang sa ere. Magaling, buhay ka pa pala. Pero tila yata, hindi mo na kayang panatilihin ang pagiging demon mo. Sambit ni Mit na lumipad palapit dito. Ngunit biglang isang napakalakas na suntok ang tumama sa kanyang mukha na siyang ikinagulat niya. Bumao ng kamao ni Beast sa matigas na kaliskis ng itim na dragon. Itinodo niya ang kanyang suntok at buong lakas niyang ibinigay ito rito. Ginamit niya ang kanyang full demon form pero nasa 80% ng totoo niyang lakas ang inilagay niya rito. Nakaligtas siya kanina sa ikalawang buga ng apoy ng dragon, ngunit ang nagpadilim ng kanyang paningin ay nang marinig niya ang sinabi ni Mit na papatayin nito ang lahat ng kalaban ng mga ito sa dead zone. Mapapatawad ko kayo sa mga kasamaang nagagawa ninyo, pero kailangan ninyong maturuan ng leksyon sa mga ginawa ninyo. Sigaw ni Beast at ang dambuhalang dragon ay biglang bumulusok pa ibaba. Napakabilis noon at si Mit ay hindi makapaniwala sa nangyari. Nabasag ang ilang ngipin niya at naramdaman niya ang sakit na dulot noon. Paanong nangyari ito? Tanong ni Mit sa sarili. Kasabay nito ay ang pagbagsak niya sa kawalan sa ilalim ng makapal na itim na ulap sa ibaba. Matapos ang ginawa ni Beast ay makikitang dumurugo ang kamao nito. Humihingal din siya matapos iyon. Kinikilala niya ang tigas at tibay ng balat ng kalaban, pero makakaya niya pa rin itong basagin gamit ang kanyang kamao. Nakaramdam naman kaagad ang binata ng isang napakalakas na puwersa mula sa ibaba. Napakuyom na nga lang siya ng kamao ng isang napakalawak na apoy ang biglang bumulusok pa itaas. Binugahan muli siya ng kalaban, pero sa pagkakataong ito ay lalabanan niya ito gamit ang kanyang lakas. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at sa paglapit ng ataking iyon ay buong lakas niya itong sinuntok. Isang malakas na hangin ang kumawala mula sa kamao niya at nahati ang apoy na itinira ni Mit. Dumiretso ito pa itaas, ngunit wala itong naging pinsala kay Beast dahil hinati niya ito sa dalawa. Nagawa mong hatiin ang ibinuga ko, bulalas ni Mit, at dito ay mabilis siyang lumipad pa itaas. Hindi rin niya maramdaman ang presensya nito, pero alam naman niyang hindi siya nito tatakasan. Iyan na ba ang lakas mo? Sigaw ni Mit at binangga niya gamit ang kanyang nguso ang hubad na si Beast. Labis ang bilis nito pero nakaya ito ng binata. Nang madala na siya sa mas mataas na ere, ay mabilis na nagbitaw muli si Beast ng isang suntok. Nakita ko na iyan. Nakangising winika ni Mit at naiwasan niya iyon sa pamamagitan ng simpleng paggalaw ng ulo. Dito nga ay mabilis na gumalaw ang kanyang buntot. Isang sorpresang hampas gamit ito ang idiniretso niya kay Beast. Ngunit naglaho ang binata at mula sa ilalim ng ulo ng dragon na isang malakas na suntok pa itaas ang binitawan ni Beast na naroon na pala agad. Nabigla si Mit sa nangyari. Dahil nga walang aura o presensyang lumalabas mula rito ay hindi niya matukoy kung saan ito biglang lilitaw. Kumawala ang napakalakas na puwersa mula sa suntok ni Beast at nabasag ang lahat ng kanyang ngipin dahil doon. Maririnig pa nga ang pagkadurog at pagkaputol ng mga ito. Ito na ba ang buong mong lakas? Wika ni Mit sa sarili. Dama niya ang sakit ng suntok na iyon, pero gusto niyang mapabilang sa trianggulo. Kaya kahit na nagagawa na siyang sakta ng kalaban, ay tiwala pa rin siyang matatalo niya ito. Gamit ang lakas ng isang dragon, ibinalik niya pa ibaba ang pwersang ibinigay ng suntok ni Beast sa ibaba ng kanyang ulo. Hindi mo ako matatalo! Sigaw ni Mit at walang nagawa si Beast kundi ang lumipad palayo. Mas lalong kumawala ang enerhiya at aura ng Oni at ramdam na niya ito. Tandaan mo Beast, mag-iingat ka rin sa paghigop ng aura ng mga Oni. Kahit pa isa kang demon, may posibilidad pa rin na maging masama ka. Ito ay dahil mula sa Demon Lord ang malaking bahagi ng kanilang mga aura. Puno ng kasamaan ito at malaki ang posibilidad na lamunin ka nito. Pwede mo pa rin naman siyang gamitin kung kakayanin mo,
Pero hanggat maaari, huwag mo itong gawin. Naalala ni Beast ang mga sinabi ni Lucifer sa kanya. Isa pa, kailangan pa rin niyang mag-ingat dahil hindi pa niya tuluyang natatalo ang kalaban niyang dragon. Naalarma nga siya ng isang malakas na hangin ang tumulak sa kanya paitaas. Hiningahan siya ng dragon at pagkatapos ay mabilis siyang hinampas ng malaking katawan nito. Sinabayan niya iyon sa pamamagitan ng pagsuntok dito. Subalit napakalakas ng buwelo ni Meat. Nadala nito si Beast at walang nagawa ang binata rito. Hindi mo ako kaya, sigaw ni Meat at nang makita ang pagtalsik ng binata ay agad niya itong binugahan ng malaking apoy. Kumawala ang napakalakas na pagsabog ng tumama iyon kay Beast. Ramdam ng binata ang init noon pero nagawa niya itong tiisin at dito na niya nilabanan ang kanyang pagtalsik. Tinuntungan niya ang hangin at kumapit pa siya rito. Kahit na sumabog ang atake ni Meat at kahit na makikitang duguan na ang kanyang katawan ay hindi nito napigilan si Beast. Bumulusok patungo kay Meat si Beast at dito isang napakalakas na suntok sa itaas ng ulo ang ginawa niya sa itim na dragon. Nabalot ng napakakapal na itim na aura si Meat at nilabanan niya ang ginawang suntok ni Beast sa pamamagitan ng paglipad pa itaas. Hindi ako papayag na matalo mo, bulalas ng Oni. Dito ay naglabas ng napakainit na singaw si Meat at naramdaman ito ni Beast. Dahil nga wala na siyang saplot ay tumatago sa katawan niya ang init na nagmumula rito. Hindi maganda ito, bulalas ni Beast kaya nga agad siyang tumalon palayo. Pero sinamantala ito ng kalaban. Sinuwag ni Meat ang binata gamit ang kanyang matalas na sungay. Kasunod nito ay ang napakabilis niyang paglipad pa itaas. Dinala niya ang binata sa mas mataas pa. Dito'y naramdaman ni Beast ang hirap niya sa paghinga. Pero imbis na mangamba, naging kalmado pa rin siya. Malakas si Meat, ito ang masasabi niya. Pero wika ni Beast at dahan-dahan niyang hinawakan ng sungay ni Meat. Kasabay nito ay ang pagwasak niya rito gamit lang ang dalawa niyang mga kamay. Sumabog sa ere ang sungay ni Meat na labis nitong ikinagulat. Ang pagkawasak o pagkaputol ng sungay ay isang malaking kahihiyan para sa kanya at sa pagiging Oni niya. Anong ginawa mo sa sungay ko? Bulalas ni Meat. Agad siyang huminto at napasigaw. Hindi kita mapapatawad, sigaw ng dragon na nagpakawala ng napakalakas na hangin sa itaas. Pero ang emosyong iyon ay ang ginawang pagkakataon ni Beast. Manatili ka lang kalmado. Yamado ka man o dehado. Isa ito sa mga sinabi ni Lucifer. Sa bawat pakikipaglaban ay dapat bukas lagi ang isip niya. Ito'y dahil kapag mas pinili niya ang galit o puot kagaya kanina, posibleng utakan siya ng kalaban sa ganitong sitwasyon. Ibinuka ni Meat ang kanyang bibig at isang bola ng apoy ang nakita ni Beast na lumalabas dito. Papatayin kita, sigaw ni Meat bago gawin niyon. Pagkatapos niyang patayin ang binata ay wala na siyang mukhang maiiharap sa Demon Lord. Pagtatawanan na siya rito, lalo na ang tatlong pinakamalakas sa kanila. Ang isang demon na walang sungay ay itinuturing na mahina at pagkatapos nito, wala nang mukhang ihaharap si Meat sa mga kasama niya at sa Demon Lord. Pagbabayaran mo ito, sigaw ng dragon sa kanyang sarili. Ngunit nang lumalabas na ang apoy sa bibig niya, ay isang malakas na suntok mula sa ibaba ng mukha ni Meat ang naramdaman niya. Napakalakas noon at ang bibig ng dragon ay agad na nagsara. Naipit sa loob ng bibig nito ang mga apoy at bigla na lamang din itong sumabog doon. Napabuga na lang ng usok si Meat. Duguan na ang kanyang mukha at ramdam niya ang sakit ng nangyaring iyon. Naliligo na rin nga siya sa dugo matapos iyon. Hindi niya akalain na may isang individual ang kayang sirain ang kanyang balat. Gumagalaw pa lang si Meat noon kaso bigla na lamang lumitaw sa harapan niya si Beast. Nginisian siya ni Beast at pagkatapos ay pinakawala na nito ang kanyang tunay na presensya. Kasama rin ito ay ang pagbigay niya ng isang napakalakas na suntok sa mukha ng itim na dragon na nasa kanyang harapan.
Nilabanan pa ni Meat ang sakit noon, subalit tinraidor na siya ng kanyang mga mata. Bigla na lang itong namuti sapagkat hindi na niya nakaya pang tiisin ang labis na kirot at sakit na naranasan ng kanyang mukha. Nawalan siya ng malay. Kasabay nito ay ang pagkawala ng napakalakas na hangin at puwersa pababa. Mabilis na bumulusok mula sa itaas ang dragon. Unti-unti na ring nawawala ang aura nito. Habang nangyayari iyon, unti-unti na ring bumabalik sa dating itsura si Meat. Nilampasan niya ang itim na ulap sa ibaba. Kasunod nito ay ang pagbalik nila sa normal na lugar, ang dead zone kung nasaan sila kanina. Sa gitna ng malawakang labang nagaganap sa magkabilang panig, isang pagbagsak ng wala ng malay na si Meat ang gumulat sa lahat, lalo na sa legion nito. Si General! Bulalas ng isa na malapit dito. Hindi sila makapaniwala rito. Isa pa, napatingin sila sa itaas at nakita nila ang isang kalbong binata at walang saplot na si Beast. Wala na rin namang nagawa ang binata dahil nakaramdam na ang katawan niya ng pagod. Dahilan ito upang dahan-dahan na rin siyang malaglag sa ibaba. Natalo ni Beast si Meat at isa itong malaking tulong sa nagaganap na laban dahil napilayan ng malaki ang panig na kanilang nilalabanan. Isa pa, may posibilidad din na sumuko ang mga ito lalo't nasa kabilang panig si Marcus na isang Oni at ang pwersa ng legion nito. Habang nangyayari naman iyon sa loob ng dead zone, mula naman sa pader na kanilang pinagmulan ay makikitang may isang nakaputing lalaking blonde ang buhok ang kasalukuyang nakatanaw sa makapal na ulap na bumabalot sa madilim na bahagi ng lugar. Mga demons, ipagpatuloy lang ninyo ang paglalaban dahil pagkatapos nito, muli naming lilinisin ang mundo at magsisimula muli ng isang matiwasay na lugar dito sa sanlibutan. Bulalas ng lalaking ito at lumiwanag ang katawan nito ng puti. Naglakad na ito at tumingala sa itaas. Kumawala ang puti nitong aura at pagkatapos ay bumukad ang malapad at maputi nitong pakpak sa likod. Isang pagngisi pa ang sumilay rito at pagkatapos isang puting ilaw ang nakitang umangat sa himpapawid patungo sa makapal na puting ulap na kasalukuyang binabalot ang buong syudad ng Purif.